Isang piraso lang yung dumating, isang piraso lang yung pinadala. Parehas kaliwa. Apat na yung side mirror natin, yan. Ewan ko na lang kung may huli pa yan, napakaganda niyan. Sa Thailand guys, ito talagang ginagamit nila. Ayan o, galing pa sa Japan o. Ito, itong mga to, may safety picture yan kasi minsan ninanakaw yung side mirror. Hi, good days mga papa. So today, medyo controversial yung topic natin. Ang pag-uusapan natin is tungkol sa side mirrors. Ikukwento ko sa inyo kung ano yung mga nagamit ko ng side mirrors and ano yung end game ko na side mirror. Which is papakita ko din sa video na to kung paano siya install and yung mga guidelines kasi may mga nakausap din ako tungkol dito. So guys, currently ang side mirror ko nga pala ngayon is yung bar and side mirror, which is maliit siya kumpara sa mga ibang side mirror. So ang plano ko ngayon is palitan siya ng normal size side mirror. So alpainitan natin, tara. Pakita ko ngayon sa inyo kung ano yung journey ng side mirror ko. Para meron na rin ako na experience or nagamit na side mirror. Let's go. Papakita ko sa inyo yung unang-una kong ginamit na side mirrors. Ito pala yung unang-una kong ginamit na side mirrors. Okay naman to, walang problema dito. Kaso lang syempre, mas gusto ko yung babagay sa build natin. Kasi, ito kasi nakita ko siya na parang mataba, tsaka yung kulay niya matte. So, naisip ko palitan ng bar and side mirror. Kasi gusto ko sa tura ng motor natin, malinis lang. Di siya, walang nakataas dito na side mirror. Kaso, yun nga, sa policy and guidelines ng LTO, kailangan talaga visible yung nasa likod. Ito kasi medyo maliit. Kaya kailangan natin palitan ng talagang swak sa guidelines ng LTO. Kasi kung nakikita nyo, medyo maliit siya talaga. Visible naman yung sa likod niyan, wala namang problema. Kaso lang, syempre, kailangan yung wala tayong maging problema sa daanan kasi yun yung iniwasan natin. Added din na safety feature, syempre. So, since yun nga, papalit tayo ng side mirror, dumating na yung in-order ko na side mirror. Ito yung side mirror na gagamitin natin, galing to sa Japan. Okay na okay to kasi marami na akong nakitang gumamit nito and sa mga nakikita ko na Giorno sa Thailand, ito rin yung ginagamit nila. Ayan o, galing pa sa Japan o. Open muna natin, medyo mahirap yung packaging nila. So, ito yung in-order natin. Galing sa Japan. Isang piraso lang. Isang piraso lang yung dumating, isang piraso lang yung pinadala. So, guys, ang nangyari pala niyan, umorder ako ng in-order ko to, dumating sa akin isang piraso. Naghintay ulit ako na another 15 days para dumating naman to isa. Ngayon lang dumating yung isa, so ngayon ko lang to makakabit parehas. So, kabit na natin to. So guys, ito pala pag-order kayo, yung pipiliin nyo is yung 10mm, yan. Kasi yan yung sakto dito sa Giorno natin. 10mm na Napoleon side mirror. Ito yung orderin nyo. At saka kaya ako nga pala ito napili kasi vintage look. As much as possible, clean lang yung build natin. So, ito yung napili ko. So guys, ano pang hinihintay natin? Install na natin to. Madali lang naman to. Install. Una, siyempre tatanggalin natin tong cup na to. Which is nilagay natin, ang tawag dyan, yung side mirror delete. Ang pagtanggal niyan, lalagyan mo lang ng lalagyan mo lang yan ng basahan, tapos ito pang mo, kasi hindi yan kaya ng kamay eh. Ayan, okay na. Ayan. So, luluwagan mo lang to kasi mahirap to pag kamay lang. Tapos, tatanggalin mo na. Ito lang naman siya eh. So, yung kabila naman, sorry guys kasi medyo palpak yung tools natin. O yan, natanggal na natin. Ito.
O yan, malinis na. Since natanggal na natin, mag-i-start na tayong ikabit yung side mirror na in-order natin. Unahin muna natin dito sa kabila. So ito pala siya guys. Yan, ito pala siya. Tapos may instruction siya dito sa likod, yung mga function niya. Nakikita niyo yung bilog na yan, pwede yung... Itong bilog na to, pwede yan i-adjust papunta dito. Adjust natin yan mamaya. Tapos, ito, itong mga to, may safety picture yan kasi minsan ninanakaw yung side mirror. Pagka ang ginagawa ng iba, iniikot lang sa parking, tapos kukunin na lang side mirror nyo. Ito hindi, meron tong safety picture, mamaya papakita ko sa inyo. So ito siya, oh. Radial mirror. Radial mirror. Oh. Meron daw siyang shock away system. Hindi ko alam kung ano yung shock away system, pero parehas kaliwa. Yo, so ganito, lalagay nyo muna siya dyan. So, ayaw, may ikot. Ikot muna natin pala. Yan. Ikot muna natin siya. Tapos, higpitan natin konti. Make sure lang pala no, na maglagay kayo ng ganito kasi baka sugatan yung ano nyo, motor, ay yung kaha. Yan. Tapos, luwagan naman natin dito. Wait lang guys. Relax lang kayo dyan. Naano nyo na to. Nasikipan nyo na. Nasikipan nyo na yan. Yan. Itong lock na to, ito yung maglalak sa kanya dyan sa ilalim. Para ma-hold nyo yan. Hold nyo muna yan sa ilalim. O sa kanya na to adjust. Yung sa taas. Yan. Ito kasi may bola eh. Sikipan nyo lang kung ano yung gusto nyong kung ano yung gusto nyong position. Actually ngayon lang ako nakapag-install nito eh. Yan. Masyadong mamatras eh. So ganyan yung itsura niya. May adjust natin to. Ilagay muna natin yung kabila. Okay, so nag-change location tayo since medyo masikip doon. Dito muna tayo, umatras tayo konti. Tapos na nga pala tayo dito sa kabila. Ayusin pa rin natin yan mamaya. Ilalagay muna natin tong isa dito sa kabila. Gagawin na, i-open natin. Katulad din sinabi ko, walang left and right to. Same lang din siya. Angat nyo muna to. Andi dito kasi lahat ng adjustment niya eh. Ayan. Tapos, ganun nyo lang ulit. Yan. Teka. Putik ka. Mali ayaw kumagat ah. Yan. So, ganun pala pakanan. So, ganun pa rin. Ilalak nyo lang muna ulit oh. So, guys, ganun pakanan pala yung ikot niya. Ilalak nyo lang muna ulit. Ayan.
Lock na siya. Tapos ito ulit na pangalawa. Then, dito na sa bola. Ito, pwede ka na mag-adjust dito. Yan. So yan. One eternity later. So yan, ayun na. Ayun na siya. Gagawin na lang natin, last adjustment is yung level. Kapag nakaupo na tayo dito. Yung... Yan, kung hanggang saan yung... Yan, napakaganda. Kasi... Ito talaga yung side mirror talaga na napakalinaw, napaka safe gamitin. Pwede nyo itaas kung gusto nyo. Pwede nyo itaas yan. Pero ito yung level na to, yun yung gusto ko. Yan, okay na ako dyan. Okay na ako sa ganyan na naayos niya. Kasi dito, kitang-kita ko sa kabila. Goods lang ito, ina-adjust ko pa. Kasi ang goal natin, hindi yung balikat natin yung makita. Yung sa likod talaga yung makita. Teka, medyo maarte kasi ako sa side mirror eh. Gusto ko talaga yung kita siya. Ayan, okay na. Na-adjust ko na siya. Yan na yung final form na gusto ko sa kanya. Lalagay mo lang itong rubber. Yan. Lalagay mo yan. Para syempre, ito. Kaya pala may rubber na ganito kasi para hindi siya makalawang. Maprotektahan mo yung pinakadugtungan na yan. So yan, tapos na. Na-install na natin. And lastly, ang gagawin natin, i-fix natin to. Yan, kasi kailangan natin higpitan yan. Hindi na natin siya guys ibababa. Kasi ayoko nang ibaba to, okay na ako dito. Kasi yung iba gusto nila pwede pa to adjust hanggang dito ipababa. Pero ako goods naman na ako sa height niya. Wala na akong problema. So yan, yan na yung side mirror natin. So ano sa palagay nyo guys, ba? O ano, pangit. Pangit para sa inyo. So ano masasabi nyo guys, comment nyo lang. Kung good sa inyo yung gantong side mirror o mas may prepare kayong ibang side mirror. Yan. So nakita nyo, apat na yung side mirror natin. Ewan ko na kung may huli pa yan. Apat na side mirror na yan. 1, 2, 3, 4. Dito, pakita natin dito. Okay. Apat na yung side mirror natin. Yan. 1, 2, 3, 4. Ewan ko na lang kung may huli pa yan. Napakaganda niyan. So nga pala no, regarding dun sa mga tips na tinutukoy ko, since may nakausap ako na enforcer or police, I believe, sabi niya sa akin na pagdating daw sa usaping side mirror, there's no clear guidelines. Ang importante lang daw talaga is yung visible yung likod. So kung magkakabit kayo ng side mirror, make sure talaga na kita nyo yung likod. Kasi kung hindi, magdalawang isip kayo kasi mahirap na yung may aberya sa kalsada. And also, dagdag din ng safety nyo. Safety ng, syempre makikita nyo yung nasa likod nyo nang walang kahirap-hirap. Kagaya nito, ang laki ng salamin. So, yun. Tatanggalin ko lang to. Yan, so guys, ito pala yung natapos na itsura niya. So, nagkaroon uli siya ng tenga. Nagkaroon uli siya ng bilog sa taas. Pero it's a good thing na din kasi sa Thailand, guys, ito talaga yung ginagamit nila. Yung Napoleon na yan. Konting adjustment na lang, magpapantay din naman yan. As of now, yan muna siya. Goods na yan. Basta functional, okay, walang problema.
So next natin ito, papalinis na muna natin yung motor. Hindi ko na higpitan yung mga bolts dito kasi baka may mga certain adjustments pa ako na gagawin habang nasa kalsada. At it's a good thing na din kasi hindi mo na kailangan bababa tapos luluwagan mo. Sikip naman yan eh. Masikip-sikip naman siya. So ganun ko lang siya sinet. Tapos, so ito na yun. Ito na yung pinaka-final na side mirror na gagamitin ko dito sa motor natin. Hindi na ako magpapalit. Kasi unang-una, street legal. Pangalawa, wala na tayong, malaki na yung mga mirrors niya. Hindi na tayo mahihirapan sa pagsilip ng mga nasa likod natin o yung mga obstructions, yung mga danger na paparating sa likod. So wala tayong problema na doon. So all in all, masaya ako dito sa upgrade natin na to. And syempre for safety and following guidelines and regulations. So guys, dito ko natatapusin yung video natin at sana nag-enjoy kayo sa video na to at kung kailangan nyo ng at kung may mga tanong kayo tungkol sa side mirrors at kwentuang side mirrors. So usapang side mirrors, message lang, mag-comment lang kayo sa comment section at sure na sure ako na sasagutin ko yan. So hanggang dito na lang. Follow for more. Bye!